Feeling ko walang sasali.
God. 1v1 tutoring. Sige, ituloy ko na. Parang kasing ano eh, ulit-ulit lang din sa ano, sa discrete number theory, MMW, that's naman. Di ko alam yung ano, ang tawag dun, yung, what you call it, yung topics, like yung exact topics sa lahat ng sections. Pero nagtanong din ako second year kay Menard sa O3. Parang ano tawag dun, na ang inaral lang nila sets, tapos yung operations ng sets, tapos yung basta puro sets. Kaya din lang ako nag-focus. Parang sinabi daw nila ano eh, sinabi ni Menard, every Friday lang nagkaklase tapos nakakancel pa. Atin ka lang tama. So, ayan. What is a set? Well-defined collection of objects, denoted with braces or curly brackets. So, example nun, set of counting numbers, set of even positive integers, tapos set of integers, etc. So, meron tayong basic structures of set, which is yung element, as each member of set is called an element. So, sa set Z, A is an element of set Z. So, B is also an element of set Z, C element ng set Z, D element ng set Z, and so on. So on. Hanggang dun lang pala. So, next naman, yung unit set, it is a set that contains a single element. So, example, the set Z is nagko-contain lang siya ng isang element, which is yung A. Sa aming klase, parang nasabi ni Sir Lurcy na ano, na ang null set din ay isang unit set kay Sir Lurcy. Hindi ko sure kung sa ibang professor, ganun din. Nakalagay kasi sa module namin yun eh. Di ba sa inyo si Ma'am Ave? Hindi ko alam sa kanila. If para sa unit set, check nyo na lang siguro sa Sir Conrad. Iba pala yung teacher. Hanggang ano lang ba kayo, sets? Or may iba pa? Hindi ko kasi alam yung mga topics eh. Ang PP. Logic proof. Hanggang logic proof lang. Boolean algebra. Boolean algebra. Hindi ko nakakal yun. Ayun, algebra on sets. Nakakal ko yan. Meron din nung ano, Boolean algebra. Nasa ibang counting principles, combinatorics. Gagi. Mali pala mali yung ano. Parang konti lang yung ganun.
Sige, pag-aralan lang natin yung ano, yung algebra on sets. Okay. Algebra. That's Boolean algebra. Wala ko puro sets lang. Ah, that's ito, boss. Algebra on sets. Arithmetic, geometric, harmonic. May madami akong PPT nun. Sa'yo ko na lang isa-send. Dito ko na lang isa-send. Bala na yung iba. Madami akong reviewer. Hindi kasi sumali yung iba. So, ayan. Algebra on sets. So, dito, A, union A. For example, A. Ito masulat. Sabihin natin yung mas yeah. Sabihin natin yung A. Meron siyang 1, 2, 3. Tapos ni-union natin siya sa A. Which is may 1, 2, 3 din. A pa din siya. Like, wala, same pa din. 1, 2, 3. So kapag yung A, na-intersect mo sa A, like same lang talaga. So kaya idempotent yung tawag. Sarili lang yung nalabas. Ano naman yung tawag dun? Intuitive. Ang mahalaga lang siguro, tandaan yung name yung tawag, tapos yung operation niya. Baka kasi lumabas yun sa sa exam niya. So commutative. Basic lang, ililipat lang. A union B, magiging B union A. So A intersect B, B intersect A. Tapos associative, ililipat lang yung parenthesis. Ang bawal lang doon, ililipat mo ng ganito. Kasi magkaiba sila ng signs ng operation. Dapat same lang yung operation para para magawa yung associative law. Okay. Next naman sa distributive. So, basic lang, yung A union B intersect C. So, yung union ng A, pupunta siya sa B. Tapos yung union ng A, pupunta din sa C. Parang memorization lang to. Like, i-memorize mo lang talaga siya. Tapos ito, yung sa identity. So, A union null is equal to A. Kasi kapag yung A sinama mo sa null, A pa din, walang magbabago. Kapag nagsama ka ng null. So, kapag yung A, sinama mo siya sa universe set, universe yung yung malalabas. Kasi kasi lahat na yun. Hindi ko ma-explain na maayos. Parang napaka-intuitive na nito. Kaya identity yung tawag sa kanya. So, after that, nag-chat sa akin. So, ayun. Need na lang siguro tandaan tong yung mga formula. Ito, yung sa complement.
So kapag ni-union mo yung ano, yung A sa A complement. So yung A ito. Tapos yung A complement niya, yung nasa labas ng A, din eh. Yung universe yung lalabas. Tapos yung complement ng universe. Ay, gets mo ba yung complement? Yung meaning ng complement. Hindi ko pa na-discuss. Sige. Sige. Balik tayo. May bad. Akin. Dito muna dapat magsisimula. So, ayan. Sabi natin meron tayong set Z. Sa set Z, meron siyang A, B, at C. Magsimula muna tayo sa una. So, sa set A naman, meron tayong D, E, F. Dito. So, kapag ni-union natin, lahat ng element which is yung A, B, C, tapos yung D, E, F, magsasama sila. Kaya Z, union A. Yung union pala ito, parang letter U. Letter U siya. Kaya union. So, Z, U, A, equal siya sa A, B, C, D, E, F. Gets ba? Gets mo yan, yung intersection, tapos union. Sige. Yung difference, goods ka ba doon? Okay. Sa complement, ito. So, yung universe, which is yung U, universal set, it is a set where it contains all elements of all sets we are currently working with. So, sa universe set, so sabihin natin meron kang letter E, set E, may 2, 4, 6, 0, 1, 3, 5. So, yung universe niya, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayun yung kalahat-lahatan. Lahat, parang yun. Parang yun. Parang yun ng lahat. Pati like, sabi natin meron tayong set A. Ito. Set A. Sabi natin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, may sumali. 1B2. Meron tayong set A, set B. So kapag ni-union natin yung set A at set B, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. By the way, ito pala yung universe. Itong nasa loob ng box. Pero, sa labas nun, meron pang numbers, 7, 8, 9. Wala siya sa A, wala siya sa B. Nasa labas siya. So, ang nakalagay sa universe is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, if ni-union may A at B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yung lalabas. A, union, B. Kaso, may hindi ka pa na Kaso hindi pa kasama yung iba, yung 7, 8, 9, which is outside of A at B. So, kapag sinabi nating the complement of A, B, so ito yung complement yung C na nasa taas. Lahat ng wala
sa union ng A at B ay kasama dito sa complement. So, kapag ni-union natin yung A at B, kasama siya lahat din dito sa circle na to. Ang complement, yung hindi kasama sa shade na to, which is A union B. So, ang complement is yung nasa labas niya, which is 7, 8, 9. Gets ba? Ito, isa pang example, which is 1, 2, sabihin natin meron tayong A, which has 1, 2, 3, 4. Tapos B is equal to 2, 3, 4, 5. So, ayan. Sabihin natin may universe tayo. So, sa A, meron tayong 1, 2, 3, 4. Sa B, meron tayong 2, 3, 4, 5. So, ang intersection nila is yung common elements ng A at B. So, 2, 3, 4, ayan, 2, 3 at 4 lang. So, sa A, meron tayong 1, hindi siya intersection. Tapos sa B, meron tayong 5. So, kapag sinabi nating A complement, lahat ng wala sa A ay kasama dito sa A complement. So, ang kasama sa A ay 1, 2, 3 at 4. So, lahat ng hindi kasama sa A ay ayun yung A complement. So, ang nahagip niya is yung 5. So, A complement is 5. Ayan. That's ba? Yes. So, yan, 5. What if ano naman? Ay, tanggal. Kasura na to. Wala. What if ano naman? What if B complement? So, ano yung complement? Lahat ng wala sa B ay kasama dito sa complement na to. So, wala sa B ay, ang meron sa B ay 2, 3, 4, 5. So, para makuha yung B complement, lahat ng nasa labas ay kukunin. So, nahagip niya ay 1. So, B complement is equal to 1. Yan. Next naman. What if intersection? A intersection of B, the complement of A intersection B. So, yan. So, lahat ng nasa labas ng intersection, ayun yung kukunin dito. So, ang labas ng intersection ay yung 1 pati yung 5. So, 1 and 5. Gets ba? Nice. So, ayun yung yung complement. Back to algebra on sets. And dito sa complement naman, so ayun, A union complement A C. So, for example, din sa Venn diagram na to,
yung A, which is yung 1 and 2, 3, 4. Tapos yung AC, which is lahat ng nasa labas ng A, which is yung 5. Pag pinagsama natin, 1, 2, 3, 4, 5, ayun na yung universe. Ayun na yung universe. What if may 7, 8, 9? What if may 7, 8, 9 sa labas? So, kasama siya sa A complement kasi wala siya sa loob ng A. So, nasa labas ng A, yung 5, 7, 8, 9. So, lagay natin, A is equal to, set na 1, 2, 3, 4. Yung B, 2, 3, 4, 5. Yan. Sa A, tas union, A complement. So, ang A complement, meron tayong, anong nasa labas ng A? 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9. Yan. So, kapag pinagsama natin yung A at A complement, magiging 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. A complement. Which is, ayun yung universe. Kasi yung universe is lahat ng nako-contain. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. So, ayun yung universe. Ayun yung sinasabi sa dito. Yung part na yan. Ito naman, U complement. U complement is equal to null. So, kapag sinabing complement, lahat ng nasa labas. Pero anong nasa labas ng universe? Wala naman. So, null ang nakalagay. Next naman is yung A intersection of A complement is equal to null. Ito. So, kapag in-intersect natin, yung A, pati yung AC, makikita natin na wala siyang intersection, wala siyang common element. So, A intersection A C is equal to null lang kasi wala. Kasi nga, yung A complement ay lahat ng elements na nasa labas ng A. Kaya wala silang common elements. So, ayun yun. So, yung null naman, yung null. Gets ba? Gets ba? Baka napapabilis ako. Okay. So, dito naman, sa null complement is the universe. Namla akong tubig. So, lahat ng wala, sa wala, ay meron. Lahat ng wala sa wala, ay lahat. Ay lahat? Hindi ko magets. Pero, parang kabaliktaran yung complement. Ay, hindi. Hindi ko masasabing kabaliktaran yun. Basta ang complement ng null ay yung lahat. Parang negative siya. Negative. Negative is equal to positive. So, ito naman, De Morgan's law. Na-aral nyo ba yung De Morgan's dati? Sa MMW? Sa discrete lang. So parang familiar na kayo.
sa De Morgan's Law. So, ayun, yung ano, yung De Morgan's Law, paano ko explain ito? Sumali. Nadagdag na. So, sa De Morgan's Law, if meron kang, tawag doon, for example, meron kang P, Q is equal to the negation of P or ba to? Or Q. Or negation Q. Parang same lang din sa ano. Eh? Audible ba ako? Okay. Biglang nawalan ng net. So, same lang dito sa ano, sa rule ng ano, ng De Morgan's sa set operation. Nabaliktad yung sign niya. If like if naka parenthesis tapos sa loob niya, sa loob ng complement, merong sign, babaliktad siya. So, ayun yung De Morgan's law. Next naman, yung involution. So, the complement of A complement is equal to A. Parang double negation lang yan nung ano, nung sa logic and proof. So, negation P is equal to P. Kasi nga, negative times negative is equal to positive. Tapos. Mag-focus tayo sa ano, sa yung mga aaralin. Meron akong ano eh, reviewer. Teka lang. Dati pa eh. Mali pala yung ano, nilagay kong review. Wait lang guys. Asan? Discrete map. Logic and proof. Ito. Ayan. Ang nasan ko na to dati eh. So, start muna tayo sa ano, sa logic and proof. So, sa logic, it is the study of correct reasoning. It helps us determine whether statements or arguments are true, valid, or consistent. Yung types of statement niya, which is simple and compound. Sa simple statement, it is raining. Sa compound, it is raining and it is cold. Kasi kapag compound siya, nasa-separate siya ng logical connective. So, yan, formality. It is structured reasoning using rules and symbols instead of informal language. So, pwede natin hatiin yung compound statements in symbols. So, example, it is raining, which is denoted by P. The ground is wet, which is denoted by Q. So, if it is raining, then the ground is wet. P indicates Q. So, logical connective rules. Sa conjunction, which is yung end, ito, susulat. Yung end, which is parang letter V na pababa, mukha siyang letter A. So,
palatandaan ko yun, which is N. Yung first letter ng N. So, symbol P, P and Q, meaning true only if both P and Q are true. Sa disjunction, yung OR, which is denoted by V. So, example nun is P or Q, PVQ. So, true siya if one of P or Q is true. Wait lang guys. So, ayan. So, sa conjunction, ito, para siyang end. So, start with this. Plus OR is this. Sa negation, true if P is false, false if P is true. So, meron tayong implication which is denoted by the arrow. Tapos yung biconditional which is denoted by a bidirectional arrow. So, parang gets nyo na yung ano, yung basic stuffs, yung logical connective roots. Ang tatandaan nyo lang siguro yung truth table. Dito, kapag yung P ay may negation, tapos true siya, magiging F siya. Di ba? So, kapag may negation, babaliktad yung sinasabi. Parang yung opposite ng T, magiging F. Yung F, magiging T. Kapag naman sa conjunction, kapag if yung P or Q ay both na true siya. Pero kapag kapag yung isa sa kanila ay false, false silang lahat. And if P or Q naman, if may isa sa kanila na true, which is ito, true. Diba na yung magiging result niya. Gets nyo ba yung tawag doon? Yung mga disjunction, conjunction, negation. Gets na. Pwede wag na dito. Boolean algebra na lang. Ano yung Boolean algebra? Parang ito ba yun, yung laws of propositional logic, yung Boolean algebra? Sa inyo? Laws of Boolean algebra. Ayun nga. Ayun nga yung Boolean algebra. So, ito. Pa pala yung Iba dito. Iba naman yung iba yung nagawa kong lecture na sige, iba na lang yung aralan natin. Kala ko sets lang kayo.
Ano ba yan? Wait lang guys. Ano to tawag doon? Parang PowerPoint para sa MMW. Pero ibibigay ko na sa inyo. Kasi same lang naman yung ano eh, yung pinaaral. Okay, yeah. So what is a proof? A proof is an inferential argument for a mathematical statement. In the argument, other previously established statements such as theorems can be used. So may dalawang two ways to present a proof: outline form at paragraph form. Sa outline form, parang ayun, i-outline mo lang 1, 2, 3, 4, 5 o kaya bullet points. Sa paragraph form, paragraph lang. So isa tong ano, example ng proof. If x is a number with 5x plus 3 is equals to 33, then x is equal to 6. So unang-una muna para ma-prove yung if x is blah blah blah, i-assume nyo muna yung ano, yung premise, which is x is a number with 5x plus 3 is equal to 33. So a-assume muna yun. And after that, ma-minus mo sa 3 on both sides. Tapos, di-divide siya sa 5 yung nakuhang results. So, x would be equal to 6. Parang, ganun lang yung proof. So, ayan. Ito yung need yung kailangang tandaan. So, direct proof. A direct proof is a mathematical argument that uses rules of inference to derive the conclusion from the premises. So, sa direct proof, let us say we need to prove a given theorem in a form P, then Q. The steps in taking a direct proof would be assume P is true, so the conclusion is true. So, ayun yung direct proof. Pag true yung P, true din yung Q. So, ayan. Tawag din. Pang need nyo to pag-aralan. Like, yung pag-prove. Siguro papasulatan kayo ng proof. And I think di ko ito matuturo. Parang intuitive din kasi ito eh. Like, need nyo talaga pag-aralan on your spare time. So, yung pinapakita ko lang siguro is like yung mga need tandaan, yung mga differences like direct, indirect, yung counter example, tapos counter, ano nga isa? I forgot. Or makikita yun mamaya. So, indirect proof is a type of proof in which a statement to be proved is assumed false. And if the assumption leads to an impossibility, then the statement assumed false has been proved to be true. So, kabaliktaran siya ng ano, ng direct proof. Kaya nga indirect. So, instead na i-assume mo yung premise na true, assume mo siya ng false. And
If false naman yung ano, yung naging result, ibig sabihin, true talaga yung ano eh. Like, tawag nun? Or sinabi na, nawala yung words ko. Then the statement assumed false has been proved to be true. Ah. Sorry guys, di prepared. Mali yung pin-prepare kong ano, lecture. So, ayan, prove that if x is divisible by 6, then x is divisible by 3. So, assume mo muna yung result ay false, and if impossible, if it leads to impossibility, then uh tawag doon, assume x is not divisible by 3. X is not divisible by 6. Hindi ko ma-explain ng maayos. Crazy. Pero ito, sa counter example, nasa nasa title na talaga niya, like counter example. If like tawag doon, kapag sinabi niya all even numbers has an odd number. So bibigyan, so like ang tawag doon, ay mali pala, mali yung example. So kapag sinabing all prime numbers are even, tapos ibibigay mo lang ayun 2. So ayun yung counter example. All prime numbers are odd, sorry. So next naman is proof by contradiction. It is a logical method used to prove that a statement is true by showing that assuming the opposite leads to a contradiction, something impossible or false. So if we let P to P then Q be a theorem, a proof contradiction is given by this way. Assume P is true, suppose that negation of Q is also true. Try to arrive at a contradiction. Therefore, Q is true. So if true yung P, tapos yung negation Q ay inassume mong true, tapos di naman nagme-make sense, ibig sabihin, yung negation Q ay true. So ayun yung sinasabi nun. Proof by mathematical induction. Mathematical induction is a technique for proving a statement, a theorem, or a formula that is asserted about every natural number. So prove that 1 plus 2 plus 3 plus ... plus n is equal to n times n plus 1 over 2. Nga pala, tawag dun, dati ng discrete math, parang pinasulat kami ng ganan. Like, pinapaprove sa amin. Hindi ko na parang nagkamali ako ng yung sa step 2. Kasi hindi ko nasulat ng maayos. Dapat kasi sinasauli. Hanggang dito na lang yung yung PowerPoint. So direct proof. Prove that if n is an even integer, then n squared is also even. So, may mga activity. Wala akong maturo. Saan ba kaya? Tawag doon? Like,
May pattern po ba dyan sa flow ng proofing? Merong ano siya, pattern. Problem. Try ko mag-proof. Ito. Titingnan yung chat GPT. So, if n is even, then n squared is, ano sabi? Is also even. So, una muna, try natin sa outline form. So, assume that n is even. Tapos, ilalagay mo yung mga given. So, n is equal to 2k where k is a real number. So, 3 naman 2k. So, after that, sa-substitute ko yung 2k dito sa n squared. Magiging n is equal to 2k. Tapos, n squared is equal to 2k squared. And it will equal to 4k squared. Um, okay. Stop them. Since 4k squared is divisible by 2, then n squared is also even. Check ko kay ChatGPT kung tama. Ah, ang ginawa pa niya is 2 times 2k squared. Tapos, since 2, 2k squared, 2k squared is equal to m. Therefore, magiging ano siya, 2m. So, n squared is equal to 2m. Since m is divisible by 2, then
then n squared is divisible by is also is even. Parang ganun lang. Tawag doon. Kapag naman add. How about add? If n is odd, n squared is odd. If n squared is odd, if n is odd, n squared is odd. So una muna, assume that n is odd. Tapos, n is equal to 2k plus 1. Kasi nga, kapag minultiply mo yung 2, example, 2, any number sa 2, maging sabi na 2 times 9 plus 1 is equal to 18 plus 1 equals to 19. Sabi na 2 times 2 plus 1 is equal to 4 plus 5. Palagi siyang add, yung 2k plus 1. So, okay, it's an element of real numbers. Next naman, ano yung ginawa ko nung una? Tapos isa-substitute na natin. So, 2k plus 1 squared is equal to 4k squared plus 2k plus 2k plus 4k plus 1 is equal to 2 times 2 times 2k squared plus 2k plus 1. Tapos, let 2k squared plus 2k is equal to m. Then 2m plus 1 is equal to n squared. Since 2m is plus 1 is not divisible by 2, it is odd. Parang ganun lang. Simple to. Ano pa ba yung di nyo nakakal? I mean like, yung saan ka nalilito? Combinatorics. Hindi din ako doon, hindi din ako familiar doon. Probability. Ako yung tutor dapat magturo ako. Try ko aralin. Counting principles.
Combinatorics and probability. Sige. Ang nakakal ko na to dati. Sige. Okay. Sa Gmail ba yun? Or sa Messenger? Ah, parang di nagsasend. Gagi. Sige. Sorry talaga, kahit wag nyo na ako bayaran. Tayo na. Mali yung ano ko, preparation. Go lang. Counting principles. Walang nag-join, tinatamad sila. Ulit-ulit kasi yung lesson. Ayun. Hindi na to tutoring, study group na to. N1 for a bar, N2 for a coin. Number of ways. Here's the version. Fractional notation.
Factorial. Permutation. Gets. Saan ka nahihirapan dito? Okay, okay, okay. Tinuro na ba to? Yung sa ano, sa inyo, sa klase? Factorial notation. Hindi pa natuturo pero sinama sa exam. Kagi naman. Please. Mag-start muna tayo sa... Ay, nalilate sa lessons. Sabado lang. Isang beses. Kasi imagine walang napasok din. Sabado kasi. Start muna tayo sa ano, principles of counting. Ah, if meron kang dice, tapos may coin, tapos tinos mo sila. Like, ang tatanungin, ilang ways, ilan yung possibilities ang lalabas. So sa dice, meron tayong anim na possibilities, 'di ba? 1 2 3 4 5 6. Tapos sa coin dalawa. Heads or tails. So lagay natin dito lahat ng possibilities. So 1 2 3 4 5 6. So sa dice. Meron tayong H, head 1, heads 2, heads 3, heads 4, 5, 6. This one, there's 2, there's 3, there's 4, there's 5, there's 6. So, ito lahat yung ano yung possibilities na lalabas kapag pinroll mo yung dice pati yung coin. So, meron kang 12 possibilities. So, since may 6 tas may 2, so 6 times 2 is equal to 12 ways. So, next naman, kapag dalawang dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So like, may chance na lalabas ay 1, 1, 2, 1, o kaya 2, 2, 1, 2, 3, 1. So on and so forth. So, ang formula doon is 6 times 6 kapag dalawang dice yung tinrow mo. Is equal to 36 ways. So, next naman, ito pinakamalagang tatandaan sa 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 cards, meron tayong club, spade, heart, tas diamond. Lagi siyang 13. And pag pinagsama-sama sila, times 4 is equal to 52. 52 cards in a deck. So,
nakalagay din sa example, in how many ways that a club, spade, heart, and diamond be arranged when it is lost. So, nakalagay dito, 13 times 13 times 13 times 13. So, ang sagot ay 28,561. Since merong 13, like 13 ways na pwede nating i-arrange, pwede nating gawing one of hearts, two spades, three diamond, four, four club. Yung apat na pagkakasunod-sunod na yun, isa yung sa mga arrangements. And madami talagang possibilities. So, ang kailangan mo lang gawin is i-multiply mo yung bilang ng isang group sa kabilang group. So, 13 times 13 times 13 times 13 is equal to 28,561. So, meron kang 3 soup, 3 rice, 4 dessert, 5 drinks. Ano yun? Dito, ano to, study group. Hindi to tutor. Study group yun. So, ayan, same thing kanina. 3 times 3, 9 times 4, 36 times 5, 180. So, ayun yung lahat ng combination. 3 times 3 times 4 times 5 equals 180. So, ayan. So, ito naman, next example. May problem din eh. How many ways an even 3-digit number can be formed from digits 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Tawag doon. How many ways can an even 3-digit number? Ano ba yung question? Can only be used once. Can only be used once. Only be used once. So, since meron tayong 3 digits, ayan, 3 digits. So, sa una, meron tayong 5 ways na pagpipilian. So, pwede natin gamitin 1, 2, 3, 4, or 5. So, ayan. Sa hundreds place, so 5. So, pag napili na natin yung isa, mababawasan ng isa kasi can only be used once. So, 4 na lang natitira. So, 4 sa tens. Tapos, 3 naman sa ones. Kasi pabawas ng pabawas kasi can only be used once lang eh. So, multiply mo sila. 5 times 4 times 3 is equal to 60. 60 ways. So, next naman, a password consists of 3 letters. 3 letters followed by 2 digits. 2 digits. So, ilan nga ba ang letters? So, 26. So, 3 letters, between letters, 26 letters, digits ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ayun. So, yan lang. Pwede bang ulitin yun? Repetition is allowed. So, if repetition is allowed, so, ito, digits. So, sa letters, 26. Sabi ng A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, hanggang Z. So, may 26 choices tayo. So, since pwede ang repetition, 26 pa din. So, 26 pa din. 0, 1, 2, 4, 5. 10 pala pag ano, yung digits. Kasi kasama yung 0. So, ayan. So, sa digits, meron tayong 10, 10. So, what if ano? What if can only be used once? Magiging ano siya, 25, 24. Kasi nababawasan tayo ng options kasi nagamit na natin yung isa. So, dito naman, 9. So, ayun yung can be used once. Pero kapag pwede yung repetition, 26, 26, 10, 10. Yan. So, multiply mo sila, 26 times 26 times 26 times 10 times 10 is equal to, yung nakalagay dito, 1,757,600. Yan. Gets ba? Okay. Ito. How many 3-digit numbers greater than 500 can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5. Repetition is not allowed. So, ayan. Greater than 500 daw. So, how many digits are using digits 1, 2, 3, 4, 5? Repetition is not allowed. So, ayun. Unang-una muna sa lahat, since greater than 500, edi ang pwede lang is 501 to 599 since 1 to hanggang 1, 2, 3, 4, 5 lang yung digits natin. At 5 lang yung pinakamataas. So, meron tayong one option sa hundreds place. At yung number 5 lang yun. So, next naman is nabawasan tayo ng 5. So, 4 na lang. So, magiging 4 times 3. So, 1 times 4 times 3 is equal to 12. Tama ba yun? Tama nga ako. Next naman is factorial notation. Agats mo ba? So, magano activity? Ayun. Sige, sige, sige. So, factorial notation. Dahil yun lang pala yun.
yung factorials is like, for example, for exclamation point. So, equal siya sa 4 times 3 times 2 times 1. So, 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 24. So, another example, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 720. Tama ba yun? Tama. So, parang ganun lang. Pababa ng pababa yung factorial notation. Like 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamultiply mo siya sa isa't isa. And problem. Next naman is multiplying factorial notations. Excuse. 4 times 4 factorial times 2 factorial is equal to 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 2 times 1. Magiging 24 times 2 is equal to 48. Yan. What if division? So, sabihin natin, ano kaya magandang number? 9 factorial, tapos divided by 7 factorial is equal to 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ayan. Makikita mo na parang same lang yung 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tas sa baba, tas yung sa taas. Ang gagawin natin, ika-cancel lang natin yun. Kanan. Tas magiging 9 times 8 na lang siya equals to 72. So, ayun lang sa factorial. Dali lang. Tapos, ano pa kayo dito? Define the following. Try nating sagutin. How many car plate numbers can be done if the plate number is composed of distinct letters? Madali lang yan. 3-digit numbers. How many 3-digit numbers can be done from 1, 2, 3? Repetition is not allowed. So, una muna, 3-digit numbers. Tapos 1, 2, 3, tatlo yung options natin. So, since repetition is not allowed, so, sa first, 100. Sa first number, meron tayong 3 options. So, 3. Tapos nabawasan ng isa, maging 2 times 1 equals 6. So, gets ba? Okay. How many 3 place number? 3 place number less than 300 can be formed from digits 1, 2, 3, 5 if repetition is not allowed. So 3 place number 1, 2, 3. So less than 300. Ibig sabihin, dalawa lang yung options natin sa hundreds place. Dalawa lang, which is 1 and 2. So, 2 lang, magsa-start tayo as 2. So, sa tens place naman, nabawasan na tayo ng isa. So, from that 2 options, di ba? Sabihin natin, since may pagpipilian kang 1, 2, 3, 5, tapos kinuha mo yung 1,
dito, kinuha mo yung 1 para sa hundreds place, edi tatlo na lang yung magiging options mo. So, magiging 3 na lang to. 3. Tapos, nawala yung 3, dalawa na lang magiging options mo. So, 2. Ayan. Magiging 2 times 3 times 2 is equal to 12. Meron tayong 12 ways. How many 3-digit numbers? 3-digit numbers can be done from 1, 2, 3, 4, 5. Repetition allowed. Yan. Sa tingin mo, ano? Ano dito? Anong ilalagay dito sa tatlong place na to? Activity. 5, 4, 3. Ano? Repetition allowed. Repetition allowed. Hindi. Ano siya? 5 times 5 times 5. Kapag nakakalito nga to eh. Tawag doon. Kapag allowed yung repetition, pwede mo ulit-ulitin pumili dito. So, every time, meron kang 5 choices palagi. So, pwede ka pumili 1, 2, 3, 4, 5 dito sa place na to. 1, 2, 3, 4, 5 sa place na to. 1, 2, 3, 4, 5 sa place na to. So, may 5 kalaging choices if repetition is allowed. Pero kapag not repetition allowed, sa first hundreds na ilalagay mo is 5 since may 5 choices ka. After nun, mababawasan